Ang haning gabi sa Hacienda Rosales ay may dalang amoy ng sampagita at dama, isang pamilyar na halimulyak na dapat sana nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para kay Michael, ang hangin yun ay tila mas mabigat, mas malagkit. Mula sa balkonahe ng kanilang silid, panaw niya ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng akasya. Kumukutitap na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Sa ibaba, ang malumanay na tunog ng isang kwartet at ang halakhakan ng mga bisita ay nagpapahiwatig ng isang perpektong gabi. Isang perpektong gabi para sa kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa. Naramdaman niya ang mga braso ni Daniel na yumakap mula sa kanyang likuran ng baba nito'y marahang sumandal sa kanyang balikat. Maligayang anibersaryo, mahal ko. Pulong nito. Ang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Umarap si Michael at ngumiti. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal niya para kay Daniel ay totoo. Si Daniel Rosales, ang tagapagmana ng malawak na tubuhan at maranyang resort na ito, ay ang lalaking nagpatunay sa kanya na posible ang isang karital. Maligayang anibersaryo, mahal. Masaya ka ba? Anong nida niya ang mga matay, puno ng pagsinta. Sobra, sagot ni Michael habang inaayos ang kurbata ng asawa. Kahit medyo nakakakaba ang daming importanteng bisita ni Mama. Ngumiti si Daniel, ngunit may bahid ka ba sa kanyang mga mata na hindi niya maitago? Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga na rito tayo. Tayong dalawa sa kapagkainan na inihanda sa malawak na hardin. Ang lahat ay tila isang eksena mula sa pelikula. Ang mga mahahabang mesa ay natatakpan ng puting mantel na papalibutan ng mga bulaklak at naliliwanagan ng kislap ng mga kandila at mamahaling kubyertos. Ang mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga politiko at mga matataas na tao sa lipunan ay nag-uusat at nagtatawanan. Hawak ang mga kupitan ng champagne. Sa gitna ng lahat, nakaupo ang reyna ng hacienda si Doña Imelda Rosal. Sa kanyang edad na 60 na po ang tindig niya ay nananatiling matikas. Ang kanyang mukha ay halos walang kulbot at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila. Bawat galaw niya ay may bigat. Bawat salita ay isang utos. Michael, tawag ni Doña Enula. Ang kaniyang boses ay pumailan lang sa ibabaw ng usapan. Agad na tumahimik ang lahat. Halika, dito sa tabi ko. Sumunod si Michael. Ang puso, medyo kumakabog. Umupo siya sa bakanding sila sa tabi ng kanyang biyanan. May kinuha si Doña Enula na isang maliit na kahon na gawa sa pilos mula sa kanyang tabi. Dahil anibersaryo ninyo ngayon ni Daniel, meron akong regalo para sa iyo. Sabi niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. Pinuksan niya ang kahon at inilabas ang isang kwintas na diamante. Kumislap ito sa ilalim ng mga ilaw, nakakasilaw sa ganda. Ang mga bisita ay humanga. Isinuot ni Doña Imelda ang kwintas sa leeg ni Michael. Ang lamig ng mga diamante ay gumapang sa kanyang balat. Napakaganda, Mama. Maraming salamat po. Sabi ni Michael, tapat sa kanyang pasasalamat. Ngumiti si Doña Imelda, isang ngingiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang maliit na bagay lamang para malaman ang lahat na isa ka ng ganap na Rosales. Ang mga salitang iyon sa halip na maging malambing ay tumusok sa puso ni Michael na parang isang babala. Hindi yun regalo ng pagtanggap, kundi isang marka ng pag-aari. Isa kang Rosales,
Pag-aalikan nami. Nagsimula ang hapunan. Inihain ang sunod. Sunod na putahe na inihanda ng eksklusibong chef ng resort. Habang kumakain, napunta ang usapan sa hinaharap na plano para sa resort. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Michael. Bilang isang mahusay na chef, bago pa man niya nakilala si Daniel, meron siyang mga ideya na gustong ibahagi. Huminga siya ng malalim. Mama, mga Ginoo, magalang niyang simula. Kung inyong mamarapatin, mayroon po akong isang mungkahi para sa bagong menu ng Paraiso, ang ating fine dining restaurant. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Daniel ay bahagyang mumiti, isang pahiwatig ng suporta. Nagpatuloy si Michael, ang kanyang boses ay puno ng sigasig. Aralan ko po ang mga lumang recipe ng pamilya. Naisip ko pong pagsamahin ang tradisyonal na lasa ng Batangas. Tulad ng adobong Batangas at sinaing na tulingan. Pero bibigyan natin ng modernong presentasyon, isang deconstructed version na magpapakita ng ating kultura. Pero sa paraang tanggap sa panlasa ng mga dayuhang bisita, it will be a fusion of heritage and innovation. May ilang bisita na tumango tila interesado sa ideya. Ngunit si Doña Imelda ay hindi kumibo. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Lumikan ng isang matunog na kalansing sa kanyang plato. Ang lahat ay muling tumahik. Michael, sabi ni Doña Imelda, ang boses ay malamig at walang emosyon. Alam mo ba kung bakit dinarayo ang Hacienda Rosales? Hindi nakasagot si Michael dahil sa tradisyon, dahil sa pangalan. Ang mga kliyente natin ay hindi nagpupunta rito para sa mga eksperimento ng isang baguhan. Nagpupunta sila rito para sa karangyaan na kilala na nila. Tumingin siya sa mga bisita na ngayon ay hindi na malaman kung saan titingin. Ang mga mamungkay mo, masyadong pangkaraniwan. Panlasa ng masa. Ang luto sa bahay ay dapat manatili sa bahay, hindi sa isang restaurant na may Michelin star potential. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Michael. Ang sigasig sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng matinding hiya. Ang kanyang ideya na isipan niya ng ilang linggo ay kung naibinasura at tinawag na pangkaraniwan. Init ang kanyang mga pisngi. Hinahanap ng kanyang mga mata si Daniel. Naghahanap ng tulong ng depensa. Ngunit ang kanyang asawa ay nakayuko, nakatingin sa sariling plato. Tila binibilang ang bawat butil ng kanin. Hindi siya nagsalita. Hindi man lang siya tumingin sa kanya. Magpatuloy na tayo sa pagkain. Sabi ni Doña Imelda na tila walang nangyari. Pinaliwala niya ang kahihiyan na idinulot niya sa kanyang manugang at bumalik sa pakikipag-usap sa katabing politiko. Ang natitilang oras ng hapunan ay isang pagpapahirap para kay Michael. Bawat subo ng pagkain ay tila buhangin sa kanyang bibig. Mumingiti siya kapag kinakausap, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Ang maranyang kwenta sa kanyang leeg ay tila isang kadena na sumasakal sa kanya. Nang matapos ang gabi at nagsimulang magpaalam ang mga bisita, nanatili siyang tahimik sa tabi ni Daniel, isang perpektong asawa sa paningin ng iba, ngunit sa loob niya ay uumapaw ang sama ng loob. Pagpasok nila sa kanilang malawak at tahimik na silid, hindi na napigilan ni Michael ang sarili. Inubad niya ang kwintas at inilapag ito sa mesa nang may kaunding diin. Bakit? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Akit hindi mo ako ipinagtanggol? Umarap si Daniel, ang mukha ay puno ng pagod.
Michael, mahal. Huwag na nating palakihin. Palakihin. Puto ni Michael. Daniel, ipinahiya ako ng nanay mo sa harap ng lahat. Tinawag niyang pangkaraniwan ang trabaho ko. Ang passion ko. Hindi naman, siguro yon ang ibig niyang sabihin. Alam mo naman, si Mama, prank ka lang talaga siyang magsalita. Lumapit si Daniel. Sinubukang hawakan ng mga kamay ni Michael, ngunit umiwas ito. Prank ka, sadya lang siyang malupit. Iit ni Michael. Ang hinihiling ko lang naman ay konting respeto, at ikaw bilang asawa ko. Dapat nandun ka para ibigay iyon sa akin. Pero anong ginawa mo? Nagtago ka sa likod ng plato mo ni hindi mo. Malang nagawang tumingin sa akin. Napaiwas ng tingin si Daniel, isang kumpirmasyon sa kanyang pagkukulang. Anong gusto mong gawin kung makipagtalo kay Mama sa harap ng mga business partners natin? Mag-iskandalo tayo. Mas mahalaga pa ba ang negosyo kaysa sa dignidad ko? Ang tanong ni Michael ay tila isang dagok sa hangin. Katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Daniel, ang boses ay mahina at puno ng pagsusumamo. Mahal, pasensya na. Pabawi ako. Sa pangako. Lumapit siyang muli at niyakap ito. Hayaan mo na. Okay. Ayaw lang ni Mama ng gulo. Niyakap siya pabalik ni Michael. Ngunit ang kanyang mga braso ay walang buhay. Hindi galit ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang nanlalamig na pagkabigo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ng buo ang kahinaan ng lalaking pinakamamahal niya. Gusto lang naman ni Mama kung anong makakabuti para sa atin. Dagdag pa ni Daniel na tila kinukumbinsi ang sarili. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa natitilang pag-asa sa puso ni Michael para sa gabing iyon. Pumitaw siya sa yakap. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana sa madilim na tubuhan na tila walang katapusan. Ang fairy tale ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. Sa gabing dapat sana ipuno ng pagmamahalan, ang naramdaman lang ni Michael ay ang bigat ng pag-iisa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng kanilang isang taong pagsasama, naramdaman niyang siya ay isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Kinabukasan, gumising si Michael na mag-isa sa malawak na kama. Ang espasyo kung saan dapat nakahiga si Daniel ay malamig na isang malinaw na palatandaan na maaga itong umalis, marahil para't iwasan ng bigat ng kanilang hindi natapos na usapan. Ang sinag ng araw na tumatago sa siwang ng mga kurtina ay tila nangungut siya sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Pumangon siya, suot pa rin ang bigat ng nakaraang gabi. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, isang katok sa pinto ang pumuto sa katahimikan. Si Benita, ang matanda at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay ni Doña Imelda, ang pumasok. Ang mukha nito ay kasing tigas ng lumang kahoy. Ang mga matay, walang emosyon. Pinapatawag po kayo ni Senora Imelda sa kanyang opisina, Mang Michael. Sabi nito, ang boses ay formal at walang bahid ng anumang init. Sige, Benita. Susunod ako. Sagot ni Michael, lalong bumigat ang pakiramdam. Ang opisina ng kanyang biyenan ang sentro ng kapangyarihan sa buong hasyenda. Ang opisina ni Doña Imelda ay isang lugar na sadyang ginawa para makaramdam ng pagkasindakang sino mang papasok. Ang mga dingding ay nababalutan ng dark na rood. Ang mga estante ay puno ng mga libro na mukhang hindi pa nabubukla.
Sa gitna ay isang malaking mesa, nagawa sa kamagong makintab, at walang anumang kalat, maliban sa isang laptop at ilang folder na maayos na nakasalansan. Ang hangin ay malamig kontrolado ng aircon at may amoy ng floor wash at lumang papel. Naabutan ni Michael si Donalda na nakaupo sa kanyang silyang gawa sa balatabala sa pagbabasa ng mga dokumento. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Itinaas lamang nito ang kanyang tingin nang maramdaman ang presensya ni Michael. Umupo ka. Utos niya itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. Walang imik na sumunod si Michael. Inaasahan kong isipan mo ang nangyari kagabi. Simula ni Doña Imelda, isinida ang folder na binabasa. Ang pagiging isang Rosales ay hindi lamang tungkol sa pag-aasawa sa aking anak. Ito ay isang responsibilidad. May mga inaasahan, may mga patakaran. Kinuha niya ang isa sa mga folder at inilapit ito kay Michael. Pinabalangkas dito ang lahat, ang dapat mong malaman. Pinuksan ni Michael ang folder. Sa loob, nakalimbal sa mamahaling papel, ang isang listahan, ang mga alituntunin para sa mga babae ng pamilya Rosales. Nagsimula siyang magbasa. Ang bawat salita ay tila isang bakal na rehas na unti-unting ikinukulong sa kanya. Pananamit. Ang isang Rosales ay laging nagdadamit ng may class at dignidad. Iwasan ang mga damit na masyadong moderno, simple, o nagpapakita ng labis na balat. Isang direktang patama sa estilo ni Michael. Gastusin. Itinakda ang isang buwan ng allowance para sa iyong mga personal na pangangailangan. Lahat ng malalaking pagbili ay dapat dumaan sa aking aprobasyon. Ginawa siyang parang isang bata na binibigyan ng baon, hindi isang asawa. Pakikisalamuha. Ang lahat ng imbitasyon at sosyal na kaganapan ay dapat ipaalam sa akin. Hindi ka maaaring dumalo sa anumang pagtitipon ng walang pahintulot. Ito ay isang paraan para ihiwalay siya sa kanyang mga kaibigan at sa mundong dati niyang ginagalawan. Mga katulong, huwag makipagkaibigan sa mga kasambahay. Panatilihin ang distansya. Sila ay nandito upang magsilbi, hindi upang maging kaibigan. Isang malinaw na paglalagay ng pader sa pagitan niya at ng mga posibleng maging kakampi niya. At ang pinakauli, ang pinakamasakit sa lahat. Tungkulin ng pinakamahalagang tungkulin mo bilang asawa ni Daniel ay ang bigyan ng pamilyang ito ng isang tagapagmana. Isina ni Michael ang folder, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanininig. Ang kanyang halaga sa pamilyang ito ay binuod sa isang bagay lamang, ang kanyang sinapupunan. Naiintindihan mo ba, Michael? Tanong ni Doña Imelda. Ang mga matay nakatitig sa kanya, matalas at mapanuri. Opo. Sagot ni Michael. Ang boses ay mahina, ngunit maratag. Malinaw po. Mabuti. Makakaalis ka na. Lumabas si Michael mula sa malamig na opisina. Pakiramdam niya, mas mabigat ang kanyang pasan kaysa noong pumasok siya. Naglakad siya patungo sa hardin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Desperadong naghahanap ng sariwang hangin para sa kanyang nasasakal na dibdib. Doon niya naabutan si Aya, ang mas batang pinsan ni Daniel. Nasa hasyenda na rin lumaki si Aya, Aito, ang tiktaong gulang may mga matang puno ng sigla at usisa. At Michael, bati ni Aya dalang isang baso ng malamig na juice.
Nakita kitang lumabas sa opisina ni Tita Imelda. Okay ka lang, mukha kang pagod. Mumiti si Michael, isang pilit na ngiti. Okay lang ako, Aya. Marami lang iniisip. Umupo si Aya sa tabi niya. Si Tita Imelda ba? Mahinang tanong nito. Huwag kang mag-alala ate. Ganyan lang talaga siya. Pero alam kong gusto ka niya. Hindi napigilan ni Michael ang isang mapait na tawa. Gusto niya lang akong kontrolin. Nakita ni Aya ang sakit sa mga mata ni Michael. Uminga siya ng malalim tilanag. Iisip kung dapat ba siyang magsalita. Ate, alam kong mahirap intindihin si tita pero may dahilan kung bakit siya ganyan lalo na kay Kuya Daniel. Tumingin si Michael kay Aya, naghihintay. 5 taon na ang nakalitas. Kwento ni Ala, ang boses ay halos isang bulong. Si Kuya Daniel ang namamahala sa isang malaking proyekto, isang resort expansion sa Palawan. Nagtiwala siya sa maling mga tao. Nalugi ang proyekto. Milyon ang nawala sa pamilya. Halos ikinabagsak ng hasyenda. Natigilan si Michael. Hindi niya ito alam. Si Tita Imelda ang sumalba sa lahat. Patuloy ni Aya. Ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga personal na arian. Mula noon siya na ulit ang humawak sa lahat ng desisyon sa negosyo. At si Kuya Daniel, hindi na siya muling pinagtatiwalaan ni tita sa pera. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang takot ni Daniel, ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagiging sunuran. Hindi lang ito dahil sa paggalang, kundi dahil sa isang malaking pagkakamali sa nakaraan, isang utang na hindi niya mabayaran. Naramdaman ni Michael ang isang biglaang awa para sa kanyang asawa, ngunit kasabay nito ay isang lumalalim na pagkadisla. Nakakulong din pala si Daniel, at sa pagpapakasal niya rito, pumasok din siya sa parehong kulungan. Nagpaalam si Michael kay Aya, lakad ng walang tiyak na direksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa likurang bahagi ng mansyon sa isang lugar na bihirang puntahan, ang lumang kusina. Hindi ito ang malaki at modernong kusina na ginagamit ng mga staff, kundi isang mas maliit, masimpleng lugar na ginagamit noon para sa malakihang pagluluto tuwing may pista. Medyo maalikabok pero kumpleto pa rin sa gamit. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Michael. Dito walang makakakita sa kanya. Dito, malaya siya. Nagsimula siyang maglinis sa bawat pagpunas niya ng alikabok sa bawat aayos ng mga lumang kaholero. Unti niyang nararamdaman ang pagbabalik ng kanyang sarili. Kinabukasan, dumalik siya. Nagdala siya ng mga sangkap na binili niya mula sa kanyang allowance. Naghiwa siya ng bawang at sibuyas. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay musika sa kanyang pandinig. Ang amoy ng ginisa ay tila nagpapalaya sa kanyang kaluluwa. Nagluto siya hindi para sa mga Rosales, kundi para sa sarili niya. Nagluto siya ng mga pagkain kinalakihan niyang mga resape na itinuro ng kanyang lola. Sa bawat subo, naaalala niya kung sino siya bago pa man siya naging si Mrs. Daniel Rosal. Ang kusinang iyon ang naging kanyang lihim na santuaryo. Isang hapon, habang abala siya sa pagmamasa ng harina para sa tinapay, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pinto. Napatigil si Michael. Nakatayo roon si Doña Imelda. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng matanda, ang boses ay tasing talim ng yelo.
naglalaro ng bahan. Hindi nakaimik si Michael, ang kanyang mga kamay ay puno ng harina. Lumapit si Doña Imelda, ang kanyang mga matay nililibot. Ang munting kusina, ang mga sangkap na maayos, na nakahilera, ang mabangong amoy ng niluluto ni Michael. Tumapo ang kanyang tingin sa mukha ng kanyang manugang isang tingin na puno ng insuto. Ang pamilyang Rosales ay hindi nangangailangan ng tagapagluto. Deklara ni Donelda. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. Kailangan namin ng tagapagmana, isang malupit na sampal, isang paalala ng kanyang tunay na tungkulin. Bago pa makasagot si Michael, ikinumpas ni Doña Imelda ang kanyang kamay at iwinaksi ang mga sangkap sa mesa. Mga sariwang gulay, ang mamahaling harina, ang mga halamang gamot na maingat na inalagaan ni Michael sa isang maliit na paso, lahat ay bumagsak at kumalat sa sahig. Basura, sabi ni Doña Imelda. Tinitingnan ang mga nasirang sangkap. Pagkatapos tumingin siya ng diretsyo kay Michael, ang kanyang mga matay nagbabaga. Mula ngayon ipapasara ko ang kusinang ito. Tumalikod si Doña Imelda at naglakad palayo, iniwan si Michael na nakatayo sa gitna ng kanyang winasak na santuaryo. Hindi siya umiyak. Hindi siya gumalaw. Nananatili siyang nakatayo roon habang ang galit sa kanyang dibdib ay nagsisimulang apoy isang apoy na hindi na kayang patayin ng anumang patakaran. Ang pagsasara ng lumang kusina ay higit pa sa pagkawala ng isang lugar. Ito ay ang pagsasara ng huling bintana kung saan nasisilid ni Michael ang kanyang sarili. Ang mga sumunod na araw kay lumipas na tila isang mahabang walang kulay na panaginip. Sinunod niya ang mga patakaran ni Doña Imelda nang may nagyayelong pagsunod. Nagbihis siya ng mga damit na aprobado ng matanda. Tumalo sa mga party kasama ang mga amiga nito kung saan ang tanging paksa ay yaman at sismis at ngumiti sa tabi ni Daniel na parang isang perpetong porsela ng manika. Ngunit sa loob, ang apoy na sinindihan ng galit ay hindi namatay. Ito ay naging baga na naghihintay lamang ng tamang hangin upang muling magliyab. Isang gabi habang si Daniel ay nasa isang business trip sa Maynila, nagpasya si Michael na ayusin ang mga gamit na dinala niya mula sa dati niyang apartment. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro, natagpuan niya ang isang luma at medyo kupas na kwaderno. Ang pabalat nito ay malambot na sa kalumaan at ang mga pahina ay naninilaw na. Pagbukas niya nito, isang pamilyar na amoy ng lumang papel at pinatuyong pampalasa ang sumalubong sa kanya. Ito ang recipe book ng kanyang lola, Miting. Bawat pahina ay sulat kamay puno ng mga sangkap at pamamaraan para sa mga paborito niyang pagkan. Noong bata pa siya ang na may kasamang bagoong na sila mismo ang gumawa ang sinigang na may sikretong pampaasim ang puto bongbong na may kakaibang lambot. Sa mga gilid ng mga pahina, may mga munting tala ang kanyang lola. Lagyan ng pagmamahalapo o ang sikreto ay nasa pasensya. Habang binabasa niya ang mga yon, bumuhos ang mga ala. Naalala niya ang init ng kanilang maliit na kusina, ang halakhak ng kanyang lola, ang pakiramdam ng tagumpay kapag nakuha niya ang tamang timpla. Ang pagluluto ay hindi lang isang trabaho para sa kanya. Ito ang kanyang ugat, ang kanyang pamana. Ito ang tanging bagay na tunay na sa kanya. At sa sandaling iyon, ang baga sa kanyang dibdib ay muling nagliyab. Hindi siya papayag na patay ng apoy na ito. Kung ipinagkait sa kanya ang kusina sa loob ng mansyon, hahanap siya ng sarili niyang kusina sa labas.
muling nabuhay ang kanyang pangarap. Ang magkaroon ng isang maliit simpleng restaurant. Isang lugar kung saan maibabahagi niya ang mga lutong nagbibigay buhay sa kanyang kaluluwa. Isinara niya ang kwaderno ni Jacob, ito ng mahigpit at nagsimulang magplano. Nagsimula siya sa maliliit na hakbang. Sa tuwing lumalabas siya para sa kanyang aprobadong shopping, palihim siyang nag-iipon ng pera mula sa kanyang allowance. Nagbenta siya ng ilang alahas na hindi naman napapansin ni Doña Imelda. Mga regalong hindi galing sa mga Rosales at itinago ang pera sa isang lihim na ba sa kanyang laptop. Sa gabi kapag tulog na ang buong hasin, nagsimula siyang magsaliksik, tinitingnan niya ang mga posibleng lokasyon, ang mga halaga ng rent, ang mga kailangan para sa business permit. Gumawa siya ng mga sketch ng kung ano ang magiging itsura ng kanyang pangarap na lugar, maliit, maginhawa na may mga kahoy na mesa at mga halamang nakasabit. Pumalik si Daniel mula sa kanyang biyahe, dala ang isang mamahaling designer handbag para kay Michael, isang peace offering. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tinanggap ni Michael nang may galak. "Salamat, Daniel," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. "Pero hindi ito ang kailangan ko." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Daniel, naguguluhan. "Ang kailangan ko ay respeto, Daniel. Ang kailangan ko ay maramdaman na may halaga ako dito bukod sa pagiging asawa mo at sa pagiging ina ng magiging anak mo," paliwanag ni Michael. Hindi nabibili ng bagyon. Natahimik si Daniel. Ang sakit at pagkadismaya sa mukha ni Michael ay hindi na maitatago ng anumang ngiti. Ngunit sa halip na harapin ito, pinili niya na namang umiwas. "Pagod lang ako, Michael. Pwede bang bukas na natin to pag-usapan?" Alam na ni Michael na ang bukas na yon ay hindi darating. Hindi lingid sa kaalaman ni Doña Imelda ang namumuong tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Nakikita niya ang pagbabago kay Michael. Ang tahimik na pagsuway sa kanyang mga mata. Ang distansya na hindi na maitago. Lalo siyang naging mapaghinala. Para sa kanya, ang isang manugang na hindi masaya ay isang banta. Isang hapon, habang si Michael ay nasa bayan para sa isa sa kanyang mga aprobadong lakad, pumasok si Doña Inela sa silid ng mag-asawa. Hindi ito pagbisita. Ito ay isang inspeksyon. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang espiya. Hinahanap ang anumang bagay na hindi karaniwan. Wala siyang nakitang kakaiba sa simula. Panagdamit, alahas, libro. Ngunit sa ilalim ng kama, sa likod ng ilang kahon, nakita niya ang isang maliit na nakakandado. Agad siyang nagpatawag ng katiwala para sirain ang kandado. Pagbukas ng baol, tumambad sa kanya ang lahat ng sikreto ni Michael. Ang nakaipon na pera, ang mga resibo mula sa mga tindahan ng gamit sa kusina, at ang pinakamatinding ebidensya, ang lumang kwaderno ng resepe. At sa tabi nito ay isang bagong notebook puno ng mga business plan, mga kalkulasyon at mga sketch para sa isang restaurant. Ang mukha ni Donna Imelda ay dahang nagdilim. Para sa kanya, ito ay isang sukdulang pagtataksil, isang paggapastangan sa pangalan ng mga Rosales. Isang pagtakas nang bumalik si Michael sa kanilang silid, nadatnan niya ang pinangambahan niya. Si Doña Imelda ay nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang kanyang notebook. Ang silang baol ay nakabukas sa hig. "Ano ito?" tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Iwinagayway niya ang notebook. Isang pangarap na mura, isang plano para ipahiya ang pamilyang ito para magtayo ka ng isang karinderya.
Isa po itong restaurant, hindi kalendarya. Matapang na sagot ni Maciel. At pangarap ko po ito. Pangarap. Umalakak si Doña Imelda. Isang tawa na walang anumang saya. Ang tanging pangarap na dapat mayroon ka ay ang magsilbi sa asawang mo at sa pamilyang ito. Pero ano ito? Isang pagre-rebelde. Hindi po ito pagre-rebelde. Ito po ay pagiging ako. Kiit ni Maciel. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay aapoy. Wala kang ikaw dito. Ang mayroon lang ay tayo, ang mga Rosales. Kinablot niya ang lumang kwaderno ng resipe mula sa mesa. Sa tabi nito ay isang baso ng tubig. Sa isang mabilis at malupit na kilos, ibinuhos ni Doña Imelda ang malamig na tubig sa ibabaw ng kwaderno. Hindi singko mo, sigaw ni Maciel, ngunit huli na ang lahat. Napanood niya na may nanlalaking mga mata. Kung paano kumalat ang tubig sa mga pahina. Kung paano unting nabura ang sulat kamay ng kanyang lola. Ang mga salita ay naging isang malabong mansa ng tinta. Ang mga ala, ang kanyang pamana, ay sinisira sa mismong harapan niya. Ang mga basurang pangarap mo ay walang lugar sa pamilyang ito. Sigaw ni Doña Imelda. Ibinagsak ang basang kwaderno sa sahig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Daniel nakatayo siya roon, gulat, nakatingin sa eksena sa kanyang harapan ng basang kwaderno sa sahig ang aapoy, nagalit sa mukha ng kanyang ina at ang kanyang asawa na nakatayo, nanginginig hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit at sakit. Napatitig siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang isang estatwa na trap sa pagitan ng dalawang uumpugang mundo. Hindi alam kung saan papanig, hindi alam kung ano ang gagawin. At sa katahimikan na yon sa kanyang pananahimik, naramdaman ni Maciel ang huling hibla ng asa na kumakapit sa kanya na tuluyang naputol. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa sa sigawan. Ang bawat segundo na lumilipas na walang ginagawa, si Daniel ay isang patalim na lalong sumusugat sa puso ni Maciel. Tumingin siya sa kanyang asawa, isang huling desperadong paghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang gulo at takot. Ang mga mata ni Daniel ay nagpapalipat-lipat mula sa galit na ina patungo sa nasasaktang asawa paralisado. Sa wakas si Doña Imelda ang bumasag sa katahimikan. Danielio, mabutit, dumating ka. Sabi niya agad na binago ang kanyang tono sa isang biktima. Tingnan mo ang asawa mo, naglilihim sa atin. Nagpaplano ng kung anong kalokohan. Nasisira lamang sa pangalan natin. Umarap si Daniel kay Maciel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at sakit. Maciel, totoo ba? Hindi makapaniwala si Maciel sa halip na tanungin kung ano ang nangyari. Ang unang tanong niya ay isang akusasyon. Ang alin, Daniel? Sagot ni Maciel. Ang boses ay malamig at basad. Na may pangarap, ako o na winasak ng nanay mo ang iisang bagay na naiwan sa akin mula sa lola ko. Yumuko si Daniel at pinulot ang basang kwaderno. Tiningnan niya ang mga naburang salita. May bahid ang pagsisisi sa kanyang mukha, ngunit wala pa ring tapang. Mama, sana hindi niyo na lang mahina niyang simula. Inawa ko lang ang nararapat. Putol ni Doña Imelda. Kung hindi ko ito bagawin,
Saan pupulutin ng pamilyang ito? Sa isang tabing kainan, bumuntong hininga si Daniel, isang tunog ng pagsuko. May tiyaw, usap tayo mamaya. Sabi niya iniiwasan ang tingin ng asawa. Magpalanig muna tayo ng ulo. Pagkatapos, ay tumingin siya sa kanyang ina. Mama, halika na po. Hayaan na muna natin si Michael. Inakay niya, palabas ng silid ang kanyang ina. Iniwan si Michael na mag-isa kasama ang mga piraso ng kanyang winasak na pangarap. Hindi na umiyak si Michael. Ang mga luha ay tila natuyo na napalitan ng isang nalalanig at matigas na desisyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya pa nagagawa dati. Nagpaalam siya kay Benita na lalabas siya hindi naghihintay ng permiso mula kay Doy na Imelda. Bago pa man makapigil sa kanya, sumakay siya sa isa sa mga sasakyan ng hasyenda at nagpahatid sa bayan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makalayo. Kahit saglit lang lakad siya sa mga abalang kalye ng bayan. Pinagmamasdan ng mga taong abala sa kanilang buhay. Mga nagtitindang mga estudyante, mga pamilyang kumakain. Isang mundo na napakalayo sa ginintuang haulan ng Hacienda Rosales. Isang bagong restaurant sa kanto ang nakakuha ang kanyang matensyon. Ang pangalan nito ay Sabor Simple at Moderno. May mga malalaking bintana ng salamin kung saan anaw ang malinis at eleganteng interior. Itinulak siya ang kanyang mga paa papasok. Naghahanap ng isang tahimik na sulok kung saan siya maaaring mag-isip. Umupo siya sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang lugar ay may kakaibang alindog, isang halo ng moderno at rustikong disenyo. Habang tinitingnan niya ang menu, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ang isang chef na tulad mo ay hindi dapat tumitingin sa menu, dapat nasa kusina ka at nagluluto. Napalingon si Michael. Nakatayo roon ang isang lalaking matangkad na iti at may mga matang tila laging may sinasabing kwento. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na shirt at maong nang. Ngunit meron siyang aura ng kumpiyansa at tagumpay. Pelek, gulat na sabi ni Michael. Pretsyua, the one and only. Sagot ng lalaki, lalong lumawak ang ngiti. Michael Sandoval. Well, Rosales, na pala ngayon. Anong ginagawa ng isang culinary genius sa muntikong restaurant? Si Eric Chua ay isang lumay niyang kaibigan at karibal. Noong sila ay parehong nagsisimula pa lang sa culinary school. Pareho silang mahusay, parehong may pangarap. Ngunit habang si Michael ay napunta sa landas ng pag-ibig at pag-aasawa, si Eric ay nagpatuloy sa abot ng kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na siyang kilalang food critic at may ari ng sunod na matatagumpay na restaurant. Ito sao? Tanong ni Michael, hindi maitago ang pagkamangha. Yup, kaka, soft opening lang last week. Sagot ni Eric umupo sa silyang nasa tapat niya. So, anong masasabi mo? Be honest. Alam kong matalas ang banlasa mo. Ilang sandali pa, nagdala si Eric ng isang plato ng kanyang signature dish, isang seared tuna na may espesyal na salsa. Tinikman ito ni Michael, agad na sumayaw sa kanyang panlasa ang perpektong kombinasyon ng mga lasa. Eric, ito, napakasarap. Sabi ni Michael, tapat sa kanyang papuri. Ang balance ng asim at tamis perpekto. Salamat. Sabi ni Eric,
Halata ang saya sa kanyang mukha. Pero seryoso, anong ginagawa mo dito? Ang balita ko, a lack of leisure na ang drama mo sa Hacienda Rosales. Isang mapait, nangiti ang gumuhit sa labi ni Michael. A life of leisure ulit niya. Kung alam mo lang. Nakita ni Eric ang lungkot sa mga mata ng kaibigan. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, ibinago niya ang usapan. Naalala mo ba yung pangarap natin noon? Yung magtatayo tayo ng restaurant na maghahain ng mga nawawalang lutuing Pilipino. Ikaw ang head chef ang business ko eh. Tumango si Michael. Isang kislap ng dating sigla ang bumalik sa kanyang mga mata. Naalala ko, sayang. At nauna kang settle down. Sabi ni Eric, maingat sa kanyang mga salita. Ang talento mo, Michael, hindi dapat sinasayang. The culinary world lost a star when you became Rosales. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Michael ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may isang taong kumilala sa kanyang kakayahan na nakita siya bilang si Phil, hindi lang bilang asawa ni Daniel. Ang kanilang simpleng kumustahan ay naging isang mahabang kwentuhan tungkol sa pagkain, mga pangarap, at mga what-is. Sa feeling ni Eric, nakaramdam si Michael ng gaan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Para siyang isang ibon na pansamantalang nakalabas sa kanyang hawla. Ngunit hindi niya namalayan, mula sa kabilang kalsada, may isang babaeng nakakita sa kanila. Isa ito sa mga amiga ni Doña Imelda, isang sismosa na laging naghahanap ng bagong balita. Nakita niya ang masayang tawanan ni Michael at Eric. Sa kanyang malisyosong isip, ang isang masayang pagkikita ng magkaibigan ay isang lihim na pagtatagpo. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-zoom in at kumuha ng ilang litrato. Pagkatapos, ang halos 2 oras, nagpaalam si Michael kay Eric. Salamat, Eric. You have no idea how much I needed this. Sabi niya, walang anuman. Basta tandaan mo, Michael, kung sakaling maisipan mong bumalik sa pagluluto, ang pinto ng mga restaurant ko ay laging bukas para sa'yo. Alok ni Eric. Pumalik si Michael, sanda na kaunting pag-asa sa kanyang puso. Ang pakikipag-usap kay Eric ay nagpaalala sa kanya na mayon pa siyang mundo sa labas ng mga pader ng Rosales. Mayon pa siyang halaga. Ngunit pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, ang pakiramdam na yon ay agad na naglaho. Sinalubong siya ni Daniel sa sala. Ang mukha nito ay madiin. Ang mga panga ay nag-iidingan sa galit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang telepono. Saan ka galing? Tanong niya, ang boses ay malamig. Sa ayon lang nagpahangin. Sagot ni Michael. Nagpahangin o nakipagkita. Iniharap ni Daniel ang screen ng telepono sa kanya. Naroon ang mga litrato siya at si Eric. Tumatawa. Nag-uusap ng malapitan. Mula sa anggulo ng kamera, ang kanilang pagkikita ay mukhang mas matalik kaysa sa katotohanan. Siya. Tanong ni Daniel, ang boses ay may bahid na ng selos. Isang kaibigan, Daniel, isang luma. Ibinadala ito ni Tita Pilar kay Mama. Putol ni Daniel, hindi nakikinig. At syempre ipinakita niya sa akin ang sabi ni Mama. Mga daw ang hinala niya na habang nagpapakagod ako sa trabaho. Ikaw ay nagpapakasaya kasama ang ibang lalaki. Napatulala si Michael, hindi sa akusasyon, kundi sa bilis ng pagkalat ng lason. Ang isang inosenteng pagkikita ay ginawang isang kasalanan. At ang kanyang asawa
sa halip na magtiwala ay agad nananiwala sa pinakamasamang misyon ng kwento. Ang maliit na asang nadaman niya kanina ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang nakakapanghinang katotohanan. Sa hasyenda na ito, bawat galaw niya ay binabantayan. Bawat kilos niya ay binibigyan ng mali siya, at ang sarili niyang asawa ang unang hahatol sa kanya. Ang hawla ay mas maliit at mas masikip kaysa sa kanyang inakala. Hindi mo ba ako tatanungin, Daniel? Tanong ni Matya. Ang boses niya ay nanatiling kalmado sa kabila ng unos na namumuo sa kanyang dibdib. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang totoo bago ka maniwala sa kanila? Tumingin si Daniel sa mga litrato pagkatapos ay kay Michael. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong galit at sakit. Ano pa ba ang kailangan kong malaman? Malinaw naman sa litrato, Michael. Ang saya mo. Mas masaya ka pa kaysa sa nakikita ko dito sa bahay sa loob ng maraming buwan. Ang mga salitang iyon ay isang sampal. Totoo, pero masakit. Dahil ang dahilan ng kanyang kalungkutan ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Isang asawang hindi kayang manindigan sa kanya. Masaya ako. Dahil sa wakas may nakausap, akong nakakaintindi sa akin. Kiit ni Michael. Dahang tumataas ang kanyang boses. Isang taong hindi ako tinitingnan bilang isang palamuti lang o isang pag-aari. Si Eric ay isang kaibigan. Daniel, isang kaibigan na kumikilala sa talento ko. Isang bagay na matagal ni ibinasura dito sa pamamahay mo. Pamamahay ko ngayon si Daniel, naman ang nasaktan. Ito ay pamamahay natin, Michael. At sa pamamahay na ito, inaasahan ko ang katapatan. Pumalakakak si Michael, isang tawa na walang anumang saya. Daniel, nagkita kami sa isang pampublikong lugar. Nag-usap kami. Anong katapatan ang sinisira ko doon? Ang totoong tanong dito ay tiwala. Bakit mas pinaniniwalaan mo ang isang malisyosong litrato at ang mga salita ng nanay mo kaysa sa asawa mo? Hindi nakasagot si Daniel dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang tama si Michael. Ngunit ang lason ng pagdududa na itinanim ni Doña Imelda ay masyadong mabisa. Ang kanyang sariling insecurities, ang kanyang kabiguan sa negosyo, ang kanyang pagiging sunuran sa ina, ay umapaw at nakahanap ito ng paglalabasan sa anyo ng selos. Madaling sabihin, yan, bulong ni Daniel. Baka nga may relasyon na kayo noon pa. Baka yan ang dahilan kung bakit gusto mong magtayo ng restaurant para magkaroon ka ng dahilan para makipagkita sa kanya. Napatanga si Michael. Ang akusasyon ay napakababa at napakalupit na tila sinaksak siya ng paulit-ulit. Ang kanyang pangarap, ang kanyang nag-iisang pag-asa ay ginawang isang maruming kasangkapan para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Wala kang karapatan. Sabi ni Michael. Ang kanyang boses ngayon ay nanginginig sa galit. Wala kang karapatan. Nayura ka ng pangarap ko para lang pagtakpan ang sarili mong kahinaan. Kahinaan, sigaw ni Daniel. Tuluyan nang nawala ang kanyang kontrol. Inagawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Nagtatrabaho ako araw para maibigay sa iyo ang buhay na ito. At ito ang igaganti mo sa akin. Buhay na ito. Ikinumpas ni Michael ang kanyang kamay sa paligid ng malawak at maranyang sala. Isang ginito ang haula, Daniel. Yan ang ibinigay mo sa akin.
Isang buhay kung saan bawat galaw ko ay binabantayan. Bawat salita ko ay sinusukat. At bawat pangarap ko ay winawasak. Hindi ko iningi ito. Ang hiningi ko lang ay isang asawa, isang partner, hindi isang bantay. Ang kanilang pagtatalo ay umabot na sa sukol. Ang mga salita ay lumalabas na parang mga bala, bawat isa ay iiwan ng sugat na hindi na kailan man maghihilom. Sa sobrang galit at frustration, lumapit si Daniel. Hindi para saktan si Michael, kundi dahil hindi na niya alam kung saan ilalagay ang kanyang uumapaw na emosyon. Kung ayaw mo pala ng buhay na ito, sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Baka nga sigaw pabalik ni Michael. Baka nga nagkamali ako nang isipin kung kaya mong maging higit pa sa anino ng nanay mo. Ang huling pangungusap na yun ang tuluyang sumira kay Daniel. Iyon ang kanyang pinakamalaking takot. Ang katotohanang itinatago niya sa lahat. Sa isang iglap ng purong galit, humakbang siya patagilid at buong lakas na sinipa ang isang mamahaling florerang porselana na nakapatong sa isang mesita. Ang florera ay tumilapon at bumagsak. Sa marmol, nasa higumika ng isang nakabibing tunog ng pagkabasag. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig. Ilang pulgada lamang mula sa kinatatayuan ni Michael na tahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga naghahabol na hinina. Nabatingin si Michael sa mga basag na piraso ng porselana pagkatapos ay kay Daniel. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit, ang pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Ngunit huli na ang ginawa niya ay isang linya na hindi na maaaring bawiin. Hindi ito pananakit na pisikal. Ngunit ang mensahe ay tasing linaw ng kristal, ang kanyang galit ay may kakayahang maging mapanira. Mula ngayon. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig, pulo ng auridad na hindi naman talaga sa kanya, kundi hiram lang sa kanyang ina. Hindi ka na aalis ng hasyenda nang walang pahintulot ko. Naiintindihan mo. Hindi sumagot si Michael. Tinitigan niya lang siya ang kanyang mga mata. Ay blanco, walang emosyon. Sa loob niya isang bagay ang namatay sa sandaling iyon. Ang pag-ibig na puno ng pag-asa ay napalitan na ng isang malamig at matigas na katotohanan. Mula sa bahagi na kabukas na pinto ng kusina, nasaksihan lahat ni Aya. Nakita niya ang galit, narinig niya ang sigawan at naninig siya sa takot ng mabasag ang florera. Gusto niyang pumasok at awatin sila, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Nang makita niya ang blangkong ekspresyon sa mukha ni Michael at ang pag-alis ni Daniel na tila isang talunang sundalo, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Aya. Hindi na niya kayang manahimik na lang. Ang ate, Michael niya ay nasa panganib, hindi dahil sa pisikal na pananakit, kundi dahil sa unting pagpatay sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang tulungan si Michael na makatakas. Umatras si Aya pabalik sa dilim ng kusina. Ang kanyang puso ay kumakabog. Dahil sa takot at determinasyon, ang tahimik na hasyenda ay naging isang larangan ng digmaan at kailangan na niyang pumili kung kanino siya papanig. At sa gabing iyon, pinili niya si Michael. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon pagkatapos ng kanilang pagtatalo ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan. Hindi na muling usapan ni na Michael at Daniel ang nangyari. Kumilos sila sa paligid ng isa't isa na parang dalawang estranghero na napilitang magsama sa iisang bahay.
Ang malawak nilang kama ay naging isang malawak na karagatan na naghihiwalay sa kanila. Para kay Michael, ang nabasag na florera ay isang simbolo. Ito ang kanilang pagsasama. Maganda sa labas, ngunit marupok. At ngayon ay durog na ang pag-ibig na dati niyang pinanghahawakan bilang kalasag ay napatunayang hindi sapat para protektahan siya. Sa wakas tinanggap na niya ang katotohanan. Hindi kayang iligtas ni Daniel ang sarili nito. Kaya paano siya nito mailigtas? Kinailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Ang desisyon ay hindi dumating na parang kidlat, kundi parang isang mabagal na paglubog ng araw. Walang iyakan, walang dramatikong sandali. Isang umaga, gumising siya at sa unang pagkakataon, ang nakita niya sa salamin ay hindi isang biktima, kundi isang babaeng pagod na. Pagod ng masaktan, pagod ng umasa, pagod ng maging anino ng ibang tao. Sa araw na yon, nagsimula ang kanyang plano. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, ang magpanggap. Itinigil na niya ang pakikipagtalo. Tumango siya sa bawat utos ni Doña Imelda. Ngumiti siya kay Daniel. Naging perpetong asawa at manugang siya sa paningin ng lahat. Isang maamo, sunurang babae na sa wakas ay natutunan ng kanyang lugar. Ang kanyang pagbabago ay ikinwa ni Doña Imelda na inakalang sa wakas ay nagtagumpay na siya sa pagpapaaho sa mailap na manugang. Maging si Daniel ay nakahinga ng maluwag, pinili na lamang paniwalaan na bumalik na sa dati ang lahat at naramdam niya ang lamig sa bawat ngiti at yakap ni Michael. Ngunit ang kanyang pagsunod ay isang maskara. Sa likod nito ang kanyang isip ay gumagana na parang isang general na nagpaplano ng digmaan. Isang gabi habang aayos ng mga lumang gamit sa silidaklatan, palihim na lumapit sa kanya si Aya. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng pag-aalala. At Michael, bulong nito tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Kamusta ka na? Tumingin si Michael kay Aya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, hinayaan niyang makita ng iba ang tunay niyang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagod, ngunit mayroon ding bagong kislap ng determinasyon. Alis na ako dito, Aya. Hindi nagulat si Aya. Tila inaasahan na niya ito. Alam ko, ate, at tutulungan ita. Ang alok ni Aya sinan ng liwanag sa madilim na plano ni Michael. Sigurado ka delikado ito para sa'yo. Mas delikado kung mananatili ka pa rito. Mariing sagot ni Aya. Nakikita ko ate, unti kailang sinisira. Mula noon, si Aya ang naging kanyang mga mata at tainga sa labas. Si Aya ang palihim na naglabas ng iba pa niyang mga personal na gamit at itinago sa bahay ng isang kaibigan sa bayan. Si Aya ang nagbigay sa kanya ng isang lumang cellphone na walang nakakaalam para magamit niya sa pakikipag-ugnayan. Palihim ding ibinigay ni Aya Michael ang lahat ng pera na ipon nito mula sa kanyang allowance. Hindi ito malaki, ate, pero sana makatulong para makapagsimula ka. Sabi ng dalaga, iniya ang isang sobrang puno ng pera. Naluha si Michael sa kabaitan nito. Sa loob ng pamilyang yon, ang tunay niyang naging kapamilya ay ang taong hindi niya kadugo. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagpapanggap, nagsimula na si Michael sa ikalawang yugto ng kanyang plano ang paghahanap ng paraan para kumita. Alam niyang hindi siya maaaring umasa lang sa naitong pera. Kailangan niya ng sarili niyang kabuhayan. Gamit ang lihim na cellphone, tinawagan niya si Eric. Ray, si Michael to.
Sabi niya ang boses ay mahina, ngunit matatag. Michael, napatawag ka. Okay ka lang ba? Narinig ko ang mga tsismis. Sabi ni Eric halata ang pag-aalala. Okay lang ako, pero kailangan ko ng tulong. Diretsyong sabi ni Michael, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang culinary professional. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon nang hindi nagbibigay ng masyadong detalye. Sinabi niyang gusto niyang bumalik sa pagluluto at kailangan niya ng payo kung paano magsimula mo ng isang maliit na food business. Alam mo ang sagot diyan, Michael. Sabi ni Eric, ang talento mo, pero kailangan mo ng lugar. Iyon na ang problema. Wala akong sapat na puhunan para sa lanta. Aminado si Michael. Huwag mong problemahin yan. Sabi ni Eric. May kilala akong ari ng isang maliit na pwesto sa bayan. Luma na pero maganda ang lokasyon. Kakausapin ko siya. Baka pwede kang bigyan ng magandang deal. Bayaran mo na lang kapag kumikita ka na. Hindi ko matatanggap yan, Eric. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Sabi ni Michael, hindi ito utang na loob. Isa itong investment, giit ni Eric. Naniniwala ako sa talento mo. Kapag nagtagumpay ka, lahat tayo panalo. Isipin mo na lang na business consultant mo ako. Sa wakas, pumayag si Michael. Si Aya, ang nagsilbing tagapamagitan nila. Palihim na sinamahan ni Aya si Michael isang hapon, parating na ng pwesto. Isa itong maliit na lugar sa isang iskinita. Medyo sira. Pero nakita ni Michael ang potensyal nito. Dito, maaari siyang magsimula. Dito, maaari siyang maging malaya. Ngunit ang bawat galaw, gaano man kaingat, ay may aninong sumusunod. Naging kahina. Hinala kay Doña Imelda ang bigla ang pagiging malapit ni Michael at Aya. Napansin din niya ang madalas na pamalengke ni Aya sa bayan. Isang araw nang hindi niya inaasahan, sinundan niya ang dalaga. Mula sa kanyang kotseng may tinted na bintana, pinanood ni Doña Imelda si Aya na pumasok sa isang iskinita. Ilang sandali pa isang babaeng nakasombrero at salamin nang lumabas mula sa isang lumang pinto at nakipag-usap dito. Kahit disgis, kilala ni Doña Imelda ang tindig at galaw ng kanyang manugang. Pinanood niya silang nag-uusap. Initingnan ang harapan ng lumang pwesto. Nakita niya ang kislat sa mga mata ni Michael. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kislap ng pag-asa. Ang kislap ng paglaya. Isang malamig at mapanuyang nangiti ang gumungit sa mga labi ni Doña Imelda. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Akala mo makakatakas ka sa akin. Hindi niya hinarap si Michael. Hindi niya kinumpronda si Aya. Pumalik siya sa hasyenda na tila walang nangyari. Mas epektibo ang kanyang plano kung hindi nila alam na niya. Inayaan niyang magpaturi si Michael. Sa kanyang mga lihim na paghahanda, hinayaan niyang maramdaman nito ang tamis ng pag-asa. Hinayaan niyang maniwala ito na malapit na nitong maabot ang kanyang kalayaan dahil alam ni Doña Imelda na mas masakit ang pagbagsak mula sa mataas na lugar at siya mismo ang sisigurado na ang pagbagsak ni Michael ay magiging matindi, malupit at pangwakas. Ang araw ng pagpirma ng kontrata ay dumating para kay Michael. Ang araw na yon ay sumisikat ng may kakaibang liwanag. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Sa loob ng halos isang buwan, bawat gabi, ang tanging nagpapatulog sa kanya
ay ang pangarap ng kanyang maliit na kainan. Pinangalanan na niya ito sa kanyang isip, kusina ni Miding. Bilang parangal sa kanyang lola. Nagbihis siya ng simpleng vest at flat dress. Mga damit na hindi sumisigaw ng pangalang Rosales. Sa kanyang bag, dala niya ang sobrang naglalaman ng paunang bayad para sa renta, ang perang pinag. Ipulan niya na dinagdaga ng tulong ni Aya. Ang puso niya ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Sigurado ka na dito, ate? Tanong ni Aya, habang palihim silang lumalabas ng hasyenda. Handa ka na. Tumingin si Michael sa malawak na gate ng hasyenda. Ang mga bakal nitong reha, tila mga kamay, na nagpipilit, napigilan siya. Ngumiti siya. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kahanda. Nagkita sila ni Mang Rodi ang may ari ng tuwesto sa isang maliit na kapihan. Malapit sa lokasyon, si Mang Rodi ay isang matandang lalaki na may mabait na mukha na pumayag sa alok ni Eric na babaan ng paunang bayad para kay Michael. Hahanda na ang lahat ng papeles. Sabi ni Mang Rodi, inilalabas ang isang folder. Pirpirma na lang ang kulang. Kinuha ni Michael ang buo, panay bahagyang nanginginig sa excitement. Ito na. Ang huling hakbang patungo sa kalayaan. Inilabas niya ang sobre ng pera at ipinatong sa mesa. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Mukhang may selebrasyon dito. Isang malamig at pamilyar na boses ang nagsalita. Napatingala si Michael. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa si Doña Imelda Rosales. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida. Ang kanyang postura ay puno ng kapangyarihan. At sa kanyang mga labi ay may isang ngiti ng isang ahas na malapit ng tumuklaw. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang lalaking naka-suit. Mama. Bulong ni Michael, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Mang Rodi ay agad na napatayo sa pagkabigla at paggalang. Doña Imelda, magandang araw po. Hindi ko po alam na darating kayo. Hindi pinansin ni Doña Imelda si Michael. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Mang Rodi. Maupo ka, Rod. May uusapan tayo. Umupo si Doña Imelda sa bakanding silya. Tila siya ang reyna sa munding kapihan na yon. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin, nagbubulungan. Ito po si Michael, Doña. Siya po ang uupa sa lumakong pwesto. Kinakabahang paliwanag ni Mang Rodi. Alam ko. Sagot ni Doña Imelda sa wakas ay tumingin kay Michael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ngunit nagkaroon yata ng kaunting problema sa inyong kasaduman. Pa-problema po? Tanong ni Mang Rodi. Oo. Sabi ni Doña Imelda, kinuha ang folder na naglalaman ng kontrata. Pinuklat niya ito na parang walang halaga. Nakikita mo, Rod. Alok ka ng upa sa isang ari. Arian na hindi mo napalapag, aari. Natigilan si Mang Rodi. Ano po ang ibig niyang sabihin, Donya? Sa akin po ang titulo. Dati, pagtatama ni Doña Imelda, inilabas niya ang isang set ng mga bagong dokumento mula sa kanyang mamahaling handbag at inilatag sa mesa. Simula kahapon, ako na ang bagong may-ari ng buong gusaling niyan. Kasama na ang pwesto mo. Binili ko ito. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Michael. Ang sahig
ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin siya kay Mang Rod na ngayon ay namumutla na parang papel. Tinitingnan ang mga dokumento na may hindi makapaniwalang mga mata. Pero paano? Pulong ni Michael. Mumiti si Donelda, isang nangiti na puno ng tagumpay. Simple lang. Lahat ng tao ay may presyo, hiya, at ako kaya kong bayaran ang kahit anong presyo para protektahan ang pangalan ng pamilya ko. Pagkatapos, ay kinuha niya ang kontrata na dapat sana ipipirmahan ni Michael. Hinawakan niya ito sa harap mismo ng kanyang manugang. Akala mo ba talaga makakatakas ka sa akin, habatang probinsyana? Pulong ni Doña Imelda. Ang bawat salita ay puno ng lason. Akala mo ba hahayaan kitang dungisan ang pangalan ng mga Rosales sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang maruming karenderya? At sa harap ni Michelle, sa harap ng lahat ng tao, sa kapehan, dahan-dahan niyang pinunit ang kontrata. Unang pilas, punit sa gitna. Pangalawang pilas, punit muli, hanggang sa maging 4 na piraso. Patuloy niyang pinunit ang papel ng tunog ng bawat pilas. Ay, parang tunog ng pagdurog ng puso ni Michael. Pinunit niya ito hanggang sa maging maliliit na confetti na lamang mga piraso ng isang winasak na pangarap. Pagkatapos, pinitawan niya ang mga piraso ng papel. Ang mga ito ay dahang mahulog sa mesa. Ang ilan ay lumipad at dumapo sa sahig, parang mga puting luha. Ang hasyenda ang simula mo, sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay isang uyam na bulong. At doon ka rin magtatapos. Hindi ka makakaalis. Hindi kailanman. Tumayo si Doña Imelda, inayos ang kanyang damit at tumingin sa paligid na parang isang actress. Nakakatapos lang ng isang napakagandang eksena. Pagkatapos, walang anumang salita, tumalikod siya at naglakad palabas kasunod ang kanyang mga alalay. Naiwan si Michelle na nakaupo roon, nakatitig sa mga pilaso ng papel. Ang kanyang hininga ay mababaw. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng kanyang pag-asa, lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang lihim na plano, lahat ay nawasak sa isang iglap, sa isang malupit at kalkuladong paraan. Ang pakiramdam ay hindi lang pagkabigo. Ito ay isang sukdulang pagyurak. Dinurog siya hindi lang ang kanyang pangarap, kundi ang kanyang buong pagkatao. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kapehan na puno ng mga nagbubulungang estranghero, naramdaman ni Michael na naabot na niya ang pinakailalim. Wala nang natira. Ang lahat ng posibleng daan, palabas, ay isinara. Ang kanyang ginintuang hawa ay naging isang konkretong Zelda na walang bintana. Ang pagbalik ni Michael sa Hacienda Rosales ay hindi kundi isang march sa patungo sa kanyang Zelda. Hindi niya alam kung paano siya nakasakay ng tricycle o kung paano niya nahanap ang daan pabalik. Ang kanyang isip ay blanko, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang automat. Ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang paulit. Ulit na tunog ng pagpilas ng papel. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, naabutan niya si Doña Imelda na naghihintay sa sala, nakaupo sa paborito nitong sila na parang isang rin ang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang alipin. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Tanong ng matanda, isang mapanuyang nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Hindi sumagot si Michael. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, dumiretso sa malaking hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit may bagong determinasyon. Kinakausap kita. Sigaw ni Doña Imelda, tumatayo.
Huwag mo akong tatalikuran. Ngunit hindi lumingon si Michael. Nagpatuloy siya sa pag-akyat na tila hindi niya naririnig ang anumang bagay. Ang babaeng bumalik ay hindi na ang parehong babaeng umalis kaninang umaga na puno ng pag-asa. Ang babaeng ito ay wala nang natitirang anumang bagay na maaaring kunin sa kanya. At ang isang taong wala nang maaaring mawala ay ang pinakamapanganib sa lahat. Pagpasok niya sa kanilang silid, hindi siya umiyak. Hindi siya naghagis ng gamit. Dahan binuksan niya ang kanyang aparador. Kinuha niya ang pinakamalaking maleta na nakita niya at inilapag ito sa ibabaw ng kama. Pinuksan niya ito at sa isang kalmado at metodikong paraan, nagsimula siyang mag-impake. Hindi ang mga designer na damit na ibinigay sa kanya, kundi ang mga lumay niyang bestida. Hindi ang mga alahas na may tatak ng rosales, kundi ang mga simpleng palamuti na dala niya bago pa man siya ikasal. Ang bawat damit na kanyang inilalagay sa loob ng maleta ay isang pagbawi sa kanyang sarili. Isang pag-alis ng maskara. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iinpahike, bumukas ang pinto. Pumasok si Daniel, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Malamang ay narinig na niya ang lahat mula sa kanyang ina. Michael, anong ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay puno ng takot. Nang makita ang nakabukas na maleta, uuwi na ako. Sagot ni Michael. Hindi siya tinitingnan. Nagpatuloy lang siya sa pagtutupi ng isang blusa. Uuwi saan? Naguguluhang tanong ni Daniel. Ito ang tahanan mo. Sa wakas, huminto si Michael. Inarap niya ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit o sakit. Ang naroon ay isang nakakakilabot na katahimikan, isang malamig na pagtanggap. Hindi, Daniel. Ito ang tahanan ninyo. Pagtatama niya. Ako ay bisita lang dito at ang pananatili ko ay tapos na. Pero dahil lang ba sa ginawa ni Mama? Lumapit si Daniel. Desperadong sinubukang intindihin ang nangyayari. Michael, alam kong malupit ang ginawa niya pero magagawa natin ng paraan. Pagsasabihan ko siya. Mag-uusap kami. Huli na para dyan, Daniel. Sabi ni Michael. Ilang beses kitang hinintay na magsalita. Ilang beses akong umasa na maninindigan ka para sa akin, para sa atin. Pero palagi-palagi mong pinipili siya. Hindi totoo yan. Mahal kita. Kiit ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Alam ko. Malumanay na sagot ni Michael. At alam kong mahal mo rin siya. At ang problema, hindi mo kayang pagsabayin ang pagmamahal na yan. Kaya kailangan mong manili. At matagal ka nang nakapili. Sa sandaling iyon, tuluyan ang bumagsak ang depensa ni Daniel. Sa unang pagkakataon, umamin siya sa lahat. Hindi mo naiintindihan. Michael, may utang ako sa kanya. Isang malaking pagkakamali sa negosyo noon. Halos naubos ang lahat. Siya ang sumalba sa akin sa pamilya. Paano ko siya susubag? Paano ako lalaban sa kanya? Gayong lahat ng mayroon ako. Pati ang posisyon ko sa kumpanya ay dahil sa awan niya. Nakinig si Michael. Naramdaman niya ang sakit sa bawat salita ng kanyang asawa. Ngunit ang awa ay hindi na sapat para baguhin ang kanyang desisyon. Naiintindihan ko na ngayon, Daniel. At dahil naiintindihan ko, alam kong wala na talagang pag-asa para sa atin
Dahil habang buhay kang bilanggo ng utang na loob mo, at ayoko nang maging kapwa mo bilanggo. Isinara niya ang maleta. Isang malakas na click. Ang tunog ng kandado. Isang tunog na nagsasara rin sa isang kabanatan ng kanyang buhay. Please, Michael, huwag kang umalis. Pagmamakaawa ni Daniel, hinawakan ang kanyang baraso. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magbabago ako. Paalan, Daniel. Dahan niyang inalis ang kamay nito. Hinigit niya ang maleta at naglakad palabas ng silid. Nasa paanan ang hagdanan. Aabang si Doña Imelda. Ang mga braso ay nakahalok-kit-kit. Ang mukha ay isang maskara ng matigas na tagumpay. Saan ka pupunta? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Lalayo sa inyo. Sagot ni Michael, dumiretso sa malaking pinto. Ganyan ka ba kawalang utang na loob? Sabi ni Doña Imelda, sumusunod sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin, sa'yo ang pangalan, ang karangyaan. Tatalikuran mo lang kami na parang basura. Umarap si Michael. Ang pangalan ninyo ay isang kadena. Ang karangyaan ninyo ay isang haula. At wala akong anumang utang na loob sa inyo. Wala kang mapupuntahan. Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong mansyon. Walang-wala ka. Pabalik ka rin dito. Gumangagapang nagmamakaawa. Sa galit, hinablot ni Doña Imelda ang hawakan ng maleta ni Michael. Hindi ka aalis. Ito na ang huling pagsubok, ang huling pagyurak sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng kahihiyan na inipon ni Michael sa loob ng mahabang panahon ay sumabog. Tumitaw siya sa maleta at sa isang mabilis hindi inaasahang kilos, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Doña Imelda Rosales. Paak! Ang tunog ay umalingaw sa buong sala. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng nabasag na florera. Natigilan si Doña Imelda. Ang kanyang kamay ay dahang dumapo sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Sa buong buhay niya, walang sino man ang naglakas loob na gawin yun sa kanya. Si Daniel, na nakasunod pala sa hagdan, ay natigilan din. Yan. Sabi ni Michael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Ang bayad para sa kalayaan ko. Initawan ni Doña Imelda ang maleta. Parang nawalan ito ng lakas. Kinuha muli ni Michael ang kanyang gamit. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya ng diretso, palabas ng malaking pinto, sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila nag-uugas sa lahat ng sakit. Wala siyang payong, wala siyang sasakyan, wala siyang pera sa bulsa. Ngunit habang naglalakad siya papalayo sa naglalakihang gete ng Hacienda Rosales sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, naramdaman niyang muli siyang humihina. Naiwan sa loob ng mansyon si Daniel. Nakatayo sa pagitan ng kanyang ina na hawak ang masakit na pisngi at ng bukas na pinto kung saan nawala ang kanyang asawa. Sa unahang pagkakataon, napagtanto niya ang tunay na halaga ng kanyang kaduwagan. Nawala sa kanya ang lahat. At si Doña Imelda, habang dahan-dahang naupo, hawak pa rin ang kanyang pisngi. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman dati. Hindi galit, hindi pagkasuklam. Takot.
Dahil sa sangpal na yon, naramdaman niya ang pagguho ng pundasyon ang kanyang kaharian. Ang unang linggo ng kalayaan ni Michael ay ang pinakamahirap sa kanyang buhay. Sa isang pitaka na naglalaman lang ng kaunting perang na itago ni Ayaw ang piraso ng damit sa kanyang maleta, natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa sa isang mundong halos kinalimutan na niya. Ang karanyaan ng Hacienda Rosales ay napalitan ng maingay at magulong realidad ng bayan. Nakatuloy siya sa isang maliit na paupahang kwarto na sapat lang para sa isang kama at isang maliit na mesa. Ang unang gabi, habang nakahiga siya sa manipis na kutsyon, pinakinggan niya ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang sigawan ng mga kapitbahay. Walang amoy ng sabagwita, walang katahimikan. Ngunit sa halip na malungkot, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ito ay ingay na totoo. Inay na kanya. Kinabukasan, itinabi niya ang kanyang pad at nagsimulang maghanap ng trabaho. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng mamahaling kubyertos ay natutong magkuskus ang sahig. Nagsimula siya sa pinakababa. Naging tagapaghugas siya ng pinggan sa isang maliit na karenderya sa palengke. Ang trabaho ay nakakapagod. Mula umaga hanggang gabi, nakatayo siya basa ang mga kamay amoy, mantika at sibuyas. Ang mga kasamahan niya ay mga simpleng tao na may sariling mga kwento ng paghihirap. Sa una, tinitingnan siya ng may pagtataka isang babaeng may kutis at kilos na hindi bagay sa maruming kusina. Ngunit nakita nila ang kanyang kasipagan. Hindi siya nagreklamo. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng may dignidad. Isang araw, hindi pumasok ang kanilang tagaluto. Ang may-ari si Aling Nena ay panik na dahilan ng mga customer. Marunong po akong magluto. Talok ni Michael. Sa una alinilangan si Aling Nena. Ngunit dahil wala siyang pagpipilian, pumayag siya. Ipinagkatiwala niya ang kusina kay Michael. Sa sandaling humawak si Michael ng sandok at tumayo sa harap ng kalan, isang bagay ang nagbago. Ang kanyang mga galaw ay naging tiyak at puno ng kumpiyansa. Nagluto siya hindi lang gamit ang kanyang mga kamay, kundi gamit ang kanyang puso. Ang simpleng adobong manok ay naging mas malasa. Ang sinigang na baboy ay nagkaroon ng perpektong asin. Ang mga customer ay napansin ng pagkakaiba. Aling Nena, iba ang luto niyo ngayon, ha? Mas masarap. Puri ng isang sukin. Mula noon si Michael, na ang naging pangunahing tagaluto ng kalendarya, ang kanyang sahod ay maliit. Ngunit ang kasiyahan na nakikita niya sa mukha ng bawat taong natitikman ng kanyang luto ay isang yaman na hindi kayang bilihin ng pera. Sa maruming kusinang iyon, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa alis ni Michael sa Hacienda Rosales. Naging malaking tsismis ito sa alta sosyedad. Ang opisyal na pahayag ng mga Rosales ay nagbakasyon lang si Michael, ngunit walang naniwa. Nakarating ang balita kay Chua. Agad siyang alala. Ilang linggo siyang naghahanap, nagtanong, hanggang sa isang araw isang supplier ang nagkwento sa kanya tungkol sa isang bagong kusnera sa karinderya ni Aling Nena na napakasarap magluto. Isang kutob ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang puntahan iyon. Isang hapon, habang abala si Michael sa paghahanda ng pananghalian, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa counter. Isang ang order ng pinakamasarap niyong adobo. Napalingon si Michael. Nakatayo roon si Eric, nakangiti.
Hindi ito ang nangiti ng isang matagumpay na restaurator, kundi ng isang kaibigang aalala. Eric, sabi lang ni Michael. Hindi nagtanong si Eric kung ano ang nangyari. Tiningnan lang niya si Michael, ang kanyang payat na pangangatawan. Ang kanyang mga kamay na may kaunting kalyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. Isang kislap ng kataragan. I knew it. Sabi ni Eric. They can take you out of the kitchen, but they can take the kitchen out of you. Kinagabihan pagkatapos ng trabaho, naupo sila sa isang bangko sa labas ng karinderya. Doon, ikinuwento ni Michael ang lahat. Nakinig si Eric nang walang paghuhusga. Nakahanda na ang alok ko, Michael. Sabi ni Eric, pagkatapos, may puhunan ako. Ikaw ang may talento. Mag-partner tayo. Pero Eric, nakakahiya. Ayoko. Huwag mong isiping tulong ito. Putol ni Eric. Business ito. Nakita ko ang pwesto na tinitingnan mo noon. Nakausap ko na ulit ang orihinal na may-ari. Dahil sa ginawa ng mga Rosales, gusto niyang ipawalang bisa ang bentahan. Kung lalabas sa korte, may pag-asa. Pero may mas maganda akong ideya. May isa pang pwesto, mas maganda ang lokasyon. Umpisahan natin doon. Umpisahan natin ang tama. Sa pagkakataong yon, pumayag si Michael dahil hindi na ito isang pagtakas. Ito ay isang pagtatayo. Sa tulong ni Eric, itinayo nila ang kusina ni Niding. Maliit lang, ngunit bawat sulok ay puno ng puso. Mula sa mga pinturahang dingding hanggang sa mga mesang gawa, sa recycle na kahoy, lahat ay pinaghirapan nila. Habang sila ay abala sa pagpaayos. Kumalat ang isa pang balita. Sa bayan ng Hacienda Rosales ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang pag-alis ni Michael ay nag-iwan ng malaking iskandalo na nakaapekto sa tiwala ng mga investor. Maraming kontrata ang hindi natuloy. Ang dating matatag na pundasyon ng pamilya Rosales ay nagsimula ng gumuho. Isang gabi, ilang araw bago ang pagbubukas ng kanilang restaurant, isang anino ang huminto sa harap ng kanilang pinto. Si Daniel. Mukha siyang mas matanda ng samnudang. Ang kanyang mga danit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay pagod at malungkot. Michael, sabi niya ang boses ay paos. Hindi nagsalita si Michael. Hinintay lang niya ang kanyang sasabihin. Patawalin mo ako, sabi ni Daniel. Sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng sakit na idinulot ko. Ama ka sa lahat. Naging duwag ako. At dahil sa kaduwagan ko, nawala ka sa akin. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Daniel. Ngayon wala na ang lahat. Ang negosyo, ang tara. Si Mama, hindi na siya katulad ng dati. Ang pag-alis mo ang sumira sa kanya, sumira sa aming lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Michael. Pumalik ka na sa akin, please. Magsimula tayo ulit. Kahit wala na kaming yaman. Magsisimula tayo. Tayong dalawa lang. Tumingin si Michael sa mga mata ni Daniel, ang mga matang minsan niyang minahal ng buong puso. At sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit. Pawa, marahil, ngunit hindi na ibig, dahan niyang binawi ang kanyang kamay, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapatawaran. Pinapatawad na kita, Daniel, para sa sarili kong kapayapaan.
pinapatawad kita. Isang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa mga mata ni Daniel, ngunit nagpatuloy si Michael. Pero hindi na ako babalik. Ang kislap ay namatay. Ang Michael na minahal mo, o ang Michael na akala mong minahal mo, ay matagal nang wala. Namatay siya sa loob ng hasyenda. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay iba na, at ang babaeng ito, masaya na siya dito. Itinuro niya ang maliit na restaurant sa kanyang likuran. Ito ang buhay ko ngayon. At sa buhay na ito, ako ang nagtatakda ng mga patakaran. Tumalikod si Daniel, talunan. Habang naglalakad siya, palayo, isang kabanata sa buhay ni Michael, ang tuluyan ng nagsara. Wala nang bigat, wala nang galit. Tanging kapayapaan na lang at ang pangako ng isang bagong umaga. 6 na buwan ang lumipas na parang isang panaginip. Ang kusina ni Ing ay hindi lang basta binuksan. Sumabog ito sa eksena. Ang unang araw pa lang, dinagsa na ito ng mga tao, dala ng kuryosidad at ng magandang reputasyon ni Eric Chua. Ngunit ang balik sa kanila, ay hindi na ang pangalan ni Eric, kundi ang lasa ng pagkain ni Michael. Ang bawat putahe ay isang kwento. Ang kanyang kare ay may lalim ng lasa na nagpapaalala sa mga linggo ng hapon kasama ang pamilya. Ang kanyang adobo ay may perpektong balance na hinahanap. Naging usapan sa buong probinsya ang tungkol sa isang maliit na kainan sa isang eskinita na naghahain ng pagkain na may kaluluwa. Hindi nagtagal, isang sikat na food blogger ang nakatuklas sa kanila. Ang kanyang review na may titulong ang Reyna ng Kusina ay nagbabalik ay naging viral. Biglang ang kusina ni Miding ay hindi na lang isang lokal na paborito. Naging destinasyon na ito. Dinarayo na ito ng mga tao mula pa sa Maynila. Si Michael, na dating nagtatago sa anino ng mga Rosales, ay ngayon nasa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nasa mga magasin. Ang kanyang kwento ay nasa mga pahayagan. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyon, nanatili siyang simple. Ang kanyang pinakamalaking kaligayahan ay nasa loob pa rin ng kanyang kusina, sa tunog ng kawali at sa ngiti ng kanyang mga customer. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda para sa hapunan, lumapit si Eric may dalang isang pahayagan. Nakita mo na ba to? Tanong niya itinuturo ang isang maliit na artikulo sa business section. Kinuha ito ni Michael. Ang headline, Hacienda Rosales ipinagbibili na ng bangko. Nakatitig siya sa litrato ng pamilyar na puting mansyon. Ang dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ay ngayon simbolo na ng pagbagsak. Ayon sa artikulo pagkatapos ang sunod na pagkalugi at atras ng mga investor, hindi na nakayanan ng Rosales Corporation na bayaran ng kanilang mga utang. Ang bangko ang kumuha sa lahat ng kanilang arian kasama na ang hasyenda. Walang naramdamang saya si Michael. Wala rin lungkot. Tanging isang tahimik na pagtanggap na ang hustisya minsan ay dumarating hindi sa anyo ng paghihiganti, kundi sa anyo ng natural na konsekwensya. Palita ko, sabi ni Eric, sumandal sa counter. Si Doña Imelda ay nakatira na ngayon sa isang maliit na bahay sa Batangas City. Simple lang. Iyong mga amiga niya wal na rin siya. Isang imahe ang nabuo sa isip ni Michael. Ang dating Ray na ngayon ay isang ordinaryong matandang babae, namimili sa palengke na wala na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Marahil sa katahimikan ng kanyang bagong buhay, sa wakas,
ay natutunan na niya ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Si Daniel naman, patuloy ni Eric, nagtatrabaho daw bilang isang regular na empleyado sa isang real estate company sa Maynila. Nagsisimula ulit mula sa baba. Sabi nila natututo na raw tumayo sa sarili niyang mga paa. Tumango lang si Michael para kay Daniel yon. Marahil ang pinakamaganang nangyari sa kanya ang mapilitang mabuhay nang wala sa anino ng kanyang ina. Isang mahirap na aral, ngunit isang kinakailangang aral. Ikaw, tanong ni Eric, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngumiti si Michael, isang tunay at malawak na ngiti. Ako eto, naghahanda para sa pagbubukas ng ikalawang branch. I knew it. Masaya ang sabi ni Eric. Sabi ko sa'yo, isa itong investment. Ang kanilang relasyon ay nanatiling propal at puno ng paggalang. Isang malalim na pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng unos. Mayroong hindi nasabi na pangako ng isang bakasakali sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, pareho silang titento na palagi ng kanilang pinagsamahan. Ang kanilang partnership ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi sa pagsuporta sa pangarap ng isa't isa. Kinagabihan, pagkatapos ng serbisyo, tumayo si Michael sa labas ng kanyang restaurant. Ang neon, sa na may nakasulat na kusina ni Miding ay kumukutitap sa dilim ng gabi. Pinanood niya ang mga huling customer na lumalabas, ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan. Pinakinggan niya ang masayang tawanan ng kanyang mga staff. Habang nagliligpit sila sa loob, tumingala siya sa langit na puno ng bituin. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ito'y magaan at puno ng pangako. Noon, ang tingin niya sa hasyenda ay isang malawak na lupain, isang mansyon, isang pangalan. Iyon ang akala niyang kahulugan ng tagumpay. Ngunit ngayon, mithanan. Ang sarili niyang hasyenda ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Ito ang init ng kanyang kusina. Ito ang tiwala ng kanyang mga empleyado. Ito ang respeto ng kanyang mga customer. Ito ang kalayaan na magpasya para sa kanyang sarili. Ito ang dignidad na walang sino man ang maaring magnakaw. Ang kanyang hasyenda ay ang buhay na itinayo niya mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Isang kaharian na hindi nasusukat sa ektarya ng lupa, kundi sa lawak ng kanyang katatagan at sa laman ng kanyang diwa. Huminga siya ng malalim nilanghap. Ang amoy ng tagumpay, isang amoy na mas matamis pa sa sampagita at damadiotse. Si Michael Sandoval Rosal ay wala na sa kanyang lugar. Nakatayo si Chief Michael, ang babaeng nagtayo ng kanyang sariling hasyenda hindi gamit ang pera o kapangyarihan, kundi gamit ang kanyang mga kamay, kanyang puso, at isang pangarap na hindi kayang silain ni numan. At sa kaharian na yon, siya ang reyna.